Ang November 13 ay hindi lang basta petsa para kay XRP. Ito ay maaaring maging turning point kung saan magbabago ang paraan ng pagpasok ng mga institution sa United States sa XRP market. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito ang araw na posibleng magbukas ng bagong yugto para kay XRP at sa buong crypto ecosystem. At ayan ang ating pinakaunang katanungan dito ay bakit po ba mahalaga ang petsang November 13? Yan, ang sabi rito ay as flagged by analyst Paul Barron, this day could usher in a regulated path to US spot XRP ETF, ushering in a new era for the asset. Ayan, ayon po kay analyst Paul Barron, ang November 13 ay maaaring simula ng isang regulated path para sa US spot XRP ETF. Kung totoo ito na ang unang pagkakataon na magkaroon ng malinaw at legal na access ang mga institution sa XRP sa loob ng Amerika. Ibig sabihin si XRP po ay maaring maging bahagi ng mga investment portfolios ng malalaking kumpanya at pondo na dati ay hindi makapasok dahil sa regulasyon. Sa market impact kapag nangyari po ito, tiyak na magkakaroon ng matinding inflows at tataas po ang demand kay XRP. Ito ang klase ng balita na maaari pong mag-trigger ng malaking pump sa market. Sunod na tanong ay ano po ang nangyayari sa Canary Capital at bakit ito konektado kay XRP? Sabi po rito tungkol dyan ay one of the key developments underlying the November 13 marker is the filing update by asset manager Canary Capital. The firm removed a delaying amendment from its S-1 registration, a signal that the paperwork may be shifting into auto-effective window. Ayan po. Ang Canary Capital daw ay nagtanggal ng delaying amendment mula po sa kanilang S-1 registration, isang dokumento na kailangan para makapag-launch ng ETF. Ang pagtanggal po nito ay sinyalis na papasok na sila sa tinatawag na auto-effective window. Ibig sabihin, malapit na pong maaprubahan ang kanilang spot XRP ETF. Ang hakbang na ito ay malinaw na indikasyon na hindi na ito usapang baka, kundi malapit na. Sa market impact, ang ganito pong uri ng filing activity ay kadalasang nagiging trigger ng speculative buying. Kapag napansin po ito ng malalaking traders, nagkakaroon ng biglang paggalaw sa presyo ng XRP. Ano naman ang ibig sabihin ng auto-effective window? Sabi rito ay this move gives the market a tangible timeline rather than mere speculation for when a spot XRP ETF could hit the US market. Until that kind of procedural revision was visible, timing remained vague and open-ended. Paliwanag po natin yan. Ang auto-effective window daw ay isang yugto kung saan otomatikong magiging epektibo ang registration ng ETF kapag natapos ang proseso ng SEC. Noon, wala pong tiyak na petsa kung kailan lalabas ang spot XRP ETF. Pero ngayon, dahil po sa update na ito, nagkaroon ng malinaw na timeline ang market. Ang November 13 ang posible pong simula ng bagong yugto para kay XRP sa regulated US market. Sa market impact kapag nakumpirma po ito, posibleng magdulot ng hype at saka FOMO or fear of missing out sa mga traders dahil sa inaasahang pagpasok ng institutional money. Gaano naman po kalaki ang pwedeng pumasok na kapital? Sabi rito ay the economic stakes are high. Already a regulated vehicle, the Rex Osprey XRP ETF has crossed $100 million in assets under management, demonstrating real appetite for regulated XRP exposure. Ayan, ang Rex Osprey XRP ETF ay mayroon ng higit sa $100 million assets under management. Patunay po ito na may totoong demand sa regulated XRP exposure. Ibig sabihin kahit wala pa sa US ang ganitong produkto, malaki na ang interest ng mga investors.
Kapag nagkaroon ng sariling US Spot XRP ETF, mas malaki pa ang inaasahang kapital na papasok dahil sa mas malawak ang market access. Ang market impact po dito ay ang ganitong laki ng kapital ay kayang magpataas ng presyo ni XRP ng mabilis, lalo na kung sumabay pa ang mga retail investors sa pagbili. Ano naman po ang sinasabi ng Bitwise Asset Management? Sabi po rito ay meanwhile, firms like Bitwise Asset Management anticipate that a spot XRP ETF could attract billions within its first months. This landscape suggests that when US access is granted, inflows may arrive quickly and in scale. Yan, ayon daw po sa Bitwise Asset Management, kapag nagkaroon ng spot XRP ETF sa US, maaaring umabot po sa bilyong halaga ng inflows sa unang buwan pa lamang. Ibig pong sabihin yan ay hindi lang ito maliit na event. Ito po ay maaaring magbago ng dynamics ng buong altcoin market. Kung ganoon po kalaki ang pondo na papasok, tiyak na mararamdaman ito sa presyo ng XRP at sa buong crypto market. Sa market impact ay ang biglaang pagpasok ng bilyong kapital ay pwede pong magresulta sa short squeeze kung saan mapipilitang bumili ang mga naka-short positions, mas lalo pang tataas ang presyo. Ano naman ang kaibahan ng XRP ETF kumpara sa ibang mga altcoin ETF? Sabi po rito tungkol dyan ay what sets XRP's potential apart is that it is now in the queue after other altcoin spot ETF. For example, Solana, Litecoin, HBAR have already begun trading. Ayan, ang pinagkaiba raw ni XRP sa ibang mga altcoin ETF tulad po ng Solana, Litecoin at HBAR ay nasa timing. Dahil sila ay nauna ng ma-launch, mas malinaw na ngayon ang proseso at requirements ng SEC. Kaya kapag sa XRP naman ang lumabas, mas madali na para sa kanya ang regulatory approval. Sa madaling sabi, siya ang susunod na may pinakamalinaw na daan sa institutional adoption. Sa market impact, dahil mas mababa na ang regulatory uncertainty, mas madali para sa mga kumpanya na magtiwala kay XRP bilang stable at legitimate digital asset. Ngayon ay bakit po ba mas advantage ang timing ni XRP ngayon? Sabi rito ay launching at this moment may offer better institutional uptake and clearer mechanics than earlier alt launches. Ayan po, ang timing daw ni XRP ngayon ay napaka-espesyal dahil mas handa na ang market. Marami ng institution ang nagkaroon ng interest sa altcoin ETF kaya mas madali nilang matatanggap sa XRP. Bukod pa rito, malinaw na ang proseso ng trading at liquidity management kaya mas mataas po ang chance ng matagumpay na launching. Sa market impact, kapag naging maayos po ang launch, maaaring magdulot ito ng domino effect na magpapataas din ng iba pang altcoins kasabay ni XRP. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan bilang mga traders ngayong buwan ng November? Sabi po rito tungkol dyan ay for traders and long-term holders alike, the signals to watch are concrete and immediate. Exchange listings announcements, Form 8-A filings if applicable, SEC comments on pending applications, and creation unit activity in early exchange traded products tied to XRP. Ayan po, para po sa atin bilang mga traders at holders. Kailangan po nating bantayan ang ilang mahalagang senyales tulad po ng exchange listings announcements. Yan po ay Form 8-A filings at mga pahayag ng SEC tungkol sa mga pending applications. Dapat din po nating obserbahan ang galaw ng creation units o mga batch ng shares na ginagamit po sa ETF. Kapag nagsimula na po ang ganitong aktibidad, indikasyon ito na nalalapit na po ang trading launch. Sa market impact, ang anumang opisyal na announcement ay maaari pong magdulot ng instant spike sa presyo ng XRP dahil sa anticipation ng market. Ano naman ang posibleng mangyari sa nalalapit na November 13? Sabi rito, should a US spot XRP ETF list around November 13, XRP holders
could see several outcomes. First, increased regulated demand could enhance liquidity and tighten spreads. Second, institutional access may lower the risk premium on XRP, potentially lifting valuations. Ano nga bang ibig sabihin yan? Kung ma-launch nga ang US Spot XRP ETF sa nalalapit na November 13, marami daw pong positibong epekto ang maaring mangyari. Una, tataas po ang liquidity ni XRP dahil sa pagpasok ng mga regulated investors. Pangalawa, mas bababa po ang risk premium o takot ng mga investors kaya mas tataas ang valuation. At pangatlo, mas magiging madali para sa mga bagong investors na pumasok dahil sa mas malinaw na regulasyon. Kaya sa market impact, kapag naganap po ito, pwedeng magbigay sa XRP ng malakas na rally sa mga susunod na linggo at umabot sa panibagong resistance zone. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang November 13 ay hindi po ordinaryong petsa. Ito ay maaari pong maging araw ng malaking pagbabago para kay XRP at sa buong crypto market. Lahat ng indikasyon mula po sa regulatory filings, institutional demand hanggang sa ETF readiness ay nagtuturo sa isang napakalakas na potensyal. Pero bilang mga traders at investors, kailangan pa rin natin na maging maingat at hindi po tayo basta padadala sa hype. Ang susi po ay disiplina at tamang timing. Kung tama po ang prediction ni Ginoong Paul Baron, maaaring maging simula ito ng bagong era para kay XRP. At kung mangyari po ito, makikita natin ang isa sa pinaka-importanting galaw sa kasaysayan ng digital assets. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.